Pinaigting ang kampanya laban sa mga ilegal na armas, dalawang magkahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual sa mga lungsod ng Gapan at Cabanatuan noong April 1, 2026. Ipinapakita ng mga insidenteng ito na ang presensya ng loose firearms ay nananatiling seryosong banta sa seguridad ng komunidad, lalo na kapag ito ay napupunta sa mga individual na nasa ilalim ng impluwensya ng alak o sangkot sa ilegal na aktibidad. Bandang alas 12:30 ng madaling araw nang rumisponde ang mga pulis sa ulat ng isang barangay official sa Santo Cristo Sur, Gapan City. Ayon sa report, isang 60 taong gulang na lalaki ang nagdudulot ng kaguluhan habang umano'y armado at nasa impluwensya ng alak. Agad siyang inaresto ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang isang kalibre 38 revolver na may lamang isang bala. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, bukod pa sa kasong alarm and scandal. Samantala, sa isang mas planadong operasyon, nagsagawa ng bypass ang mga pulis bandang alas 11:32 ng gabi sa Purok 1, Barangay San Juan Acfa, Cabanatuan City. Dito ay naaresto ang isang 41 anyos na lalaki matapos bentahan ng baril ang isang pusher buyer. Na-recover mula sa kanyang isang kalibre 38 revolver na may 4 na bala. Kapalit ng marked money, tulad ng naunang suspect, naharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Sa pagsusuri ng mga otoridad, ang dalawang magkaibang kaso, isa ay dulot ng public disturbance at ang isa naman ay konektado sa illegal na bentahan, ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng problema sa loose firearms sa lalawigan. Hindi lamang ito usapin ng kriminalidad, kundi pati na rin ang pampublikong kaligtasan na maaaring mauwi sa karahasan kung hindi maaagapan. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, nananatiling matatag ang kanilang kampanya laban sa ilegal na armas at hininikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Ang direktibang ito ay nakaayon sa pamumuno ni Police Brigadier General Jess B. Mendez ng PRO3 bilang bahagi ng mas pinaigting na pagpapatupad ng batas. Sa ilalim ng pambansang advokasya ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., patuloy na isinusulong ang kampanyang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas na naglalayong tiyakin ang mas mabilis, tapat at epektibong serbisyo sa mamamayan. Sa huli, ipinapakita ng magkahiwalay na operasyong ito na ang laban kontra loose firearms ay hindi lamang nakasalalay sa mga pulis, kundi nangangailangan din ng aktibong partisipasyon ng komunidad mula sa pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad hanggang sa kolektibong pagsuporta sa mga programang pangkapayapaan. Umani ng matinding diskusyon ang kalagayan ng sektor ng tricycle sa lungsod matapos ilantad ng mga opisyal ang lumalalang problema sa pamasahe, dami ng kolorum at kakulangan sa polisiya sa isang isinagawang forum kasama ang iba't ibang stakeholders. Binigyang diin ni ABC President at Committee Chair on Public Utilities and Facilities Christopher Lee ang agarang pangailangan na maprotektahan ang kabuhayan ng mga tricycle driver lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon naman kay Transportation Head Ronilo Ponsal, halos triple na ang itinaas ng presyo ng gasolina mula 38 pesos kada litro noong 2018 hanggang 96 pesos nito Marso 2025, kasabay pa ng pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, kinestyon ang kasalukuyang pamasahe na 35 pesos sa unang 3 kilometro at dagdag na 5 piso kada susunod na kilometro na anyay hindi na sapat sa kasalukuyang sitwasyon.
Mas lalong ikinabahala ang datos na mayroong 3,923 rehistradong tricycle operators ngunit umabot sa 29,213 ang hindi rehistrado o kolorum na bumabiyahe sa lungsod na nagpapakita ng malaking hamon sa regulasyon at pagpapatupad ng batas. Sa gitna ng mainit na talakayan, kinwestiyon ng mga kalahok ang sistema ng TODA Organization Driver Registration at pamantayan sa pamasahe. Inamin din ng mga opisyal na bagamat ginawa nga batayan ng mga modelo mula sa ibang lungsod tulad ng Quezon City at Zamboanga, hindi umano ito maaaring basta kopyahin dahil sa pagkakaiba ng sitwasyon sa kabanatuan. Nananawagan naman si CCSC founder at AUCSC Junior Advisor J. Mart David Gatmaytan ng transparency hinggil sa mga naunang panukala ng mga estudyante. Habang iginiit ni AUCSC President John Nicole Barria na nahuhuli ang pamasahe sa kabanatuan kumpara sa ibang lungsod kaya't kinakailangan ng agarang reforma. Iminungkahi rin ni dating AUCSC President Giselle Labios ang pangmatagalang solusyon tulad ng digital feedback system at mas konkretong suporta mula sa pamahalaan para sa mga driver. Bilang tugon, inilatag ng mga opisyal ang plano para sa mas mahigpit na driver registration system na nakalink sa GCash at paggamit ng QR-based IDs upang mapahusay ang monitoring at transparency sa bayarin. Samantala, nagpahayag din ng pangamba ang mga kinatawan mula sa akademya, kabilang si College of Arts and Sciences Dean Michelle Del Rosario at mga student leaders mula sa Wislang University of Philippines hinggil sa maayos na pagpapatupad ng pamasahe. Tiniyak naman ng mga otoridad ang paglalagay ng mas aktibong complaint system at hotline para sa mga reklamo. Sa pagtatapos ng forum, nangako ang mga opisyal ng mas bukas, inklusibo at transparent na dialogo sa mga sektor na hindi nakadalo bilang bahagi ng patuloy na paghanap ng solusyon sa kinakaharap na hamon ng tricycle industry sa lungsod. Mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng seguridad at proteksyon sa mga sektor na vulnerable ang isinagawang pag-aresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa isang provincial top 8 most wanted person na kabilang din sa top 3 most wanted ng Gapan City noong umaga ng April 3, 2026. Bandang alas 8:05 ng umaga, nang isagawa ang pinagsanib na operasyon ng Gapan City Police Station, Provincial Intelligence Unit o PIU ng NEPO, 1st Provincial Mobile Force Company o PMFC, 4th Maneuver Platoon at Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB3, 303rd Maneuver Company sa Barangay San Vicente, Gapan City. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng isang 58 anyos na lalaki na residente ng nasabing lugar. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Kaugnay ng Section 5B, Article 3 ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa akusado, isang indikasyon ng bigat ng kasong kinahaharap nito. Higit pa sa simpleng pagpapatupad ng batas, itinuturing ng mga otoridad ang operasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa karahasan, lalo na sa kababaihan at kabataan. Ang mabilis na pagkilos ng pulisya ay nagpapakita ng pinaigting na manhunt operations laban sa mga individual na matagal nang umiiwas sa pananagutan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Gapan City Police Station ang akusado habang isinasagawa ang kaukulang proseso bago iharap sa korte. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang matiyak na nakakamit ng mga biktima ang hustisya.
Ang aksyong ito ay nakaangkla rin sa direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng PRO 3, at sumusuporta sa pambansang advokasya ni Police General Jose Melencio Sinartates Jr. sa ilalim ng kampanyang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na hamon sa peace and order, ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita na ang koordinasyon ng iba't ibang unit ng kapulisan ay nananatiling susi hindi lamang sa pagdakip ng mga pinaghahanap kundi sa pagbibigay ng kapanatagan sa komunidad, lalo na sa mga pamilyang umaasa sa agarang aksyon ng mga otoridad laban sa krimen.